Bukod sa Lubao, kilala rin ang bayan ng Sasmuan sa mayaman nitong katubigan. At sa food adventure na ito, makakasama natin ang sparkle artist na si Cheska Fausto. Kilala si Cheska sa pagpapatawa sa Bubble Gang. Sis! May vampira! At sa pangiinis naman sa atin sa kontrabida role niya sa afternoon drama na Hating Kapatid. Gusto ko ng aircon para malamig. Pero ngayon, time out muna si Cheska sa pag-acting. Magandang araw mga kapuso! Nandito tayo ngayon sa Sasmuan, Pampanga kung saan ang dami-dami nilang ilog dito at mga palaisdaan. Let's go! Okay, kuya, please guide me. Ay, nag-golden hands. Kuya, huwag kang ma-fall. Okay. Dito na ba ako? Yes, ma'am. Isa ka pa, kuya, nag-golden hands tayo. Ay, pangatlong. Hala ka. So dito ako, sa gitna. Mga kapuso, pag ganto-ganto lang ako, pero kinakabahan ako. Kasi... Ay! Please, wag magalaw. Kuya, bakit? Ay! Kuya, please! Cheska, kaya pa ba? Baka mapaus ka. Yay! But next, bakit nag-enjoy ako? Nag-enjoy ako. Ala, ang lawak niya na. Para makarating sa parte ng ilog na maraming talangka, kailangan mo nang bumiyahe sakay ng bangka sa loob ng kalahating oras. Ayan, nakarating na tayo sa Gumin. Pero bago pa man magsimulang manghuli ng talangka, Hala, yan na talaga sinasabi ko. Isang galaw at pwede... Wait lang, kuya! Hindi ko kaya! Hindi ko talaga kaya, kuya. kapit lang Cheska, hindi raw tataubang bangka. Maniwala ka kay kuya. Sa gabi pa lang, naglalagay na sila ng mga lambat. And then the next day, makakapag-harvest na sila. So kaya nga kagabi, ayan, nakapaglagay na sila. Kaya today, mag-harvest na tayo. Pero syempre, dahil mag-harvest tayo, may nilagay tayo ulit na mga lambat dito. Sobrang ninenervyos talaga ako mga kapuso kasi hindi ako sanay magbangka. And parang ang dami palang ganun-ganon galaw sa paggawa nitong paglagay ng lambat. So nakakatakot siya pag hindi kayo sanay. Talagang mapapalpitate kayo, ganon siya. Basta makakuha tayo ng sugpo at ng talangka, okay na yon. Huwag lang tayo mahulog. Kapag nakapaglagay na ng panibagong net, pwede nang i-harvest ang mga iniwan kagabi. O yan, mga kapuso. Okay. So kita nyo ang dami nating talangka dito, tsaka mga maliliit na hipon. Kami alimango, ma'am. Ay, may alimango tayo, malaking alimango. Masarap ito kasama ng yung alige paste, no? Ala, ang laki din ng mga hipon, mga kapuso. Tignan nyo, ang dami-dami. So, ganito siya karami pag overnight. Yan. Ano pa pala eh, ma'am? Ako pa ba? Bawat parang overnight na lambat, it's full of surprises. You don't know what you're getting. 'Di ba? Parang buhay lang. Minsan may malaking alimango. Minsan talangka. Minsan mga hipon, isda. Ay! Puro talangka. Wow naman, mukhang naka-jackpot ka, Cheska. Ang daming talangka. Mula sa matatabang alige ng talangka, ginagawa ang crab paste na siyang produktong ipinagmamalaki ng Sasmuan. So importante mag-gloves po muna tayo kasi medyo may matutulis na parte ng talangka. So safety first, mga kapuso. Ayan. Ito po nga, bubuksan pong ganyan. Okay. Tapos lalagay po dito. Tatanggalin po dito. Gamit Yan. yung stick, Opo, no? gamit po yung stick. Yan, yan, Ayan. ma'am. Madali Try po. lang. Opo, Okay, so ayan. ito try ko Try po po. ah. Yan, yan po. Separate Opo, lang. yan. Ito po. Tapos,
stick natin. Ito Opo. yung masarap na Opo, part. Ito yung yan. mismong taba. Medyo maproseso lang siya Opo. mga kapuso kasi maliit lang yung talangka. So talagang kukonti lang yung mga taba na makukuha natin. Mukhang sisiw lang sa'yo, Cheska, ang first step ah. So gaano po karaming talangka yung nagagawa po ninyo sa isang araw? Ilang Minsan kilo? po, ma'am, umabot kami ng 100 kilos or higit pa doon po. In one day? Opo, kasi masisipag yung mga mamumusit po namin. Pagkatapos maipaghiwalay ang shell at katawan ng talangka, pupukpukin ang katawan nito para lumabas ang natirang laman. Pagpupusit ang tawag nila rito. Sige, try natin mga kapuso. Try natin to. Tapos, balik ka rin lang. Tapos dito sa may butas. Tapos, pupukin. At... Parang mali yun. Teka, parang nasobrahan, no? Dahan-dahan na. Sorry Pero ulit. ma'am, naku. Ayan! Meron din! Pero dapat mas, mas swabe lang. Okay, ulitin natin. Ayan. Ayun. Meron na. Cute. So, itatapon na natin to. Diretso na. Ganun pala yun. Ang laki. Nakuha natin. So, ganito po talaga yung proseso na to. Or kayo lang po nag-imbento nito. Kaming mga taga Sasmuan, ma'am, yan na po yung tradisyon namin, ma'am. Pag namumusit ng talangka, namanap po namin yan sa mga namumusit. Ang dami na! Nakakatuwa. Kapag Noche Buena, syempre palaging may pasta. At para mas bongga ang lasa, perfect na sahog ang alige. Yan ang susubukang lutuin ni Cheska. Sa isang kawali, igigisa sa butter ang bawang, sibuyas at alige paste. Okay. Wow! Ang ganda ng kulay. Titimplahan ito ng seasoning, pampalasa at paminta. At saka ibubuhos ang all-purpose cream. So now na na-mix na natin ang ating all-purpose cream, meron tayong tinatawag nating slurry, pampalapot. Ayan, maglalagay tayo ng konti. Tapos imimix-mix lang natin. Kapag malapot na ang sauce, pwede nang ilagay ang nalutong pasta. Pag nilagay nyo na yung pasta, make sure na low heat na siya para hindi dumikit yung pasta. Maya-maya pa, luto na ang alige pasta. Sarap! Yung lasa niya is like Filipino-style carbonara but with alige taste. Sobrang nam-nam niya with a little bit of sweetness and then the saltiness. Perfect. Magugustuhan to ng mga guests ninyo at home for the holidays kasi kakaiba siya. This is actually my first time trying this one out. Sobrang creamy. Bukod sa pasta, may isa pa kaming Noche Buena recipe na i-share sa inyo. Mga kapuso, nakatikim na ba kayo ng hipon in alige sauce? Sa isang kawali, igigisa sa butter ang bawang. Isa parang masarap na, no? Yes. Garlic pa lang, no? Mabango na talaga. Sunod na ilalagay ang hipon at alige paste. Ay, ang ganda ng kulay niya. Nakakatakam tignan. Tsaka ang kagandahan dito sa recipe na to, na yung mismong sarsa niya, Yun itong na, alige alige sarsa, sarsa. ulam na talaga. Sarap nito sa kanin. Sunod na ibubuhos ang soda. At saka titimplahan ng pampalasa. Lang yun. Ganun lang kadali mga kapuso. Luto na ang hipon in alige sauce. Grabe, orange na orange talaga yung sarsa niya. Mix natin yun sa... Naglalaway na ako. Parang ang sarap niya.
O, di ba, hindi overcooked ang ating shrimp. At syempre, sinisip-sep ang ulo ng sumpo. Nagsumpo, ha? Okay. Ang sarap! Hindi overcooked. Malalaman nyo yan kasi hindi dumidikit yung balat niya sa laman. Sarap to magkamay-kamay eh. Kamay-kamay na lang. Tapos, ididip ko siya ulit dito.